Pag siya'y, yung sapatos niya, may nakasulat pa dyan, lagi, sinusulatan niya yon. I can do all things. I can do all things through Christ who strengthens me. He cites Bible verses about blessings. Every game. And people are automatically drawn to Him. Because we think that when you speak about God, we are talking about material blessings. Look at Steph Curry. Mayaman niya, Kristiyano siya, athlete, sikat, ganda ng pamilya, daming kotse. He is blessed. So we associate the word blessed with rich. There's another athlete by the name of Tim Tebow. And if you don't know him, he is a football player sa United States. Si Tim Tebow is also a Christian. Kristiyano rin siya. Siya po yung pagkatapos ng game, win or lose, he's gonna kneel there on center court, sa gitna ng field. Luluhod siya at siya ay magdadasal. He's gonna do the Tim Tebow pose, yung nakaluhod ng isang, ganun siya. And pareho silang Kristiyano ni Steph Curry. However, si Tim Tebow, maraming galit sa kanya. You know what is their difference? Si Steph Curry at si Tim Tebow. Actually, si Tim Tebow, nakapagtayo pa ng ospital yan dito sa Pilipinas. Meron siyang foundation. They help in putting up hospitals. He's retired now sa NFL. Football siya eh. Na-retire na siya sa football because no other team would like to have him. He became controversial. You know why he is controversial? Because he is saying that Jesus is the only way. That no one can come to the Father except through Jesus. He is saying it boldly because the Bible said so. Maraming magagalit. You know, the world today, galit sila sa exclusivity. Nasabihin, magagalit sa mga Kristiyano. Parang yung, what's the name of that girl? Yung Kristiyano na nag-guest sa isang blogger, I forgot her name. Joy Spring. Si Joy Spring, tinanong lang naman siya, sabi sa kanya, ano sa tingin mo ang mangyayari doon sa mga hindi makatatanggap sa Panginoon? So sinabi niya kung ano yung sabi ng Bible. Eternal damnation, ang sabi doon sa Bible. Because the only way to the Father is through Christ. Yun ang sabi. At grabe, nag-erupt yung social media. At kung ano sinasabi sa kanya, ikaw na, kayo na lang, sige, kayo na ang sikat, kayo na lang ang mabait, kayo na lang ang ganito, kayo ang ganyan. And even other religions, other denominations who are supposed to be Christians are saying the same to her. Ang sinabi lang ni Joyce Spring, kung wala ka kay Jesus, hindi mo siya tatanggapin bilang Diyos mo at tagapagligtas, then there will be no salvation for you. Yun lang naman ang sinabi niya. But that is in the Bible. Nasa Biblia. Nakakapagtaka that even supposed Christians who are Bible readers, nagagalit about it. Bakit sila nagagalit? Because the world doesn't like exclusivity. They want everyone to have a shot at it. Gusto nila kasama silang lahat. But not everyone will be saved. Sabi ng Biblia rin yun. Hindi naman lahat tayo maliligtas. Hindi naman kasi lahat talaga tatanggap sa Panginoon. So, if I am an athlete at ang gusto ko ay tanggapin ako ng mundo, imo-modify ko yung salita ko so that I can please men, people. Kailangan maging katanggap-tanggap ang salita ko sa mga tao para ako ay umani ng papuri at hindi ng kritisismo. You know, when we started campaigning against vote buying, sa Australia ba may vote buying pa? Wala, no? Ang vote buying kasi naka-reserve lang sa mga mahihirap na bansa. Kasi yung mga mayayaman na bansa, yung mga tao doon may trabaho. Mahirap bilhin yung mga tao na may trabaho.
Kaya dito sa Pilipinas, yung mga tao nananatiling mahirap kasi interes ng mga namumuno na ang mga tao manatiling mahirap para madali kang bayaran. Kasi kung mayaman ka na, may trabaho kang maayos, sa tingin nyo, susubukan pa ng mga politiko na bayaran kayo? Hindi na. Kaya kayo binabayaran kasi tingin, kabili-bili kayo. Sa mga industrialized nations, hindi na binibili yung mga tao. But when we started campaigning against vote buying, in 2010, 2013, yung unang time ko na lumabas kami, kasi pumupunta kami sa mga palengke. May dala-dala ako ng mga polyetos na nagpapaliwanag ng kampanya against vote buying. Gumawa pa ako ng jingle against vote buying. Diba? Nadidinig niyo yun lagi nung eleksyon. Our vote is not for sale. A vote is not for sale. No? Mali ba yung sinasabi ko? Is it wrong? Mali ba yon na sabihin ko na hindi natin dapat ibinebenta yung boto natin? Mali ba ako? Wala sumasagot, mukhang mali ako. Mukhang mali yata ako. Sorry ha. Tama naman, di ba? Because sabi ng Biblia din, yung bribery. Bribery is a sin. Pero bakit yung mga tao, hindi ako tinatanggap. Nung naglalakad ako sa Maribeles pa ito, aabutan mo ng polyeto, sasabihin mo, huwag niyong ibebenta yung mga boto niyo. Sasoli pa yung polyeto sa'yo. Ay naku, ala na po yan. Tanggap na po ng mga tao. Tanggap na daw natin lahat na tayo ay binabayaran. That everyone is for sale. Mahirap na daw burahin sa sistema ng mga Pilipino na tayo ay binabayaran. At alam nyo, sa paulit-ulit na nakikita ko sa halalan, lalo na dito sa Bataan, pero now it's spreading all over the Philippines, mukhang tama sila. Tinanggap na ng tao na wala siyang halaga. Wala siyang kwenta, kundi 2,000 ka lang. 4,000, 5,000. Pero alam niyo sa Ilocos Norte daw, nabalitaan namin ni Doktora, doon sa isang lugar doon. Alam niyo kung magkano ang bigayan? 10,000 pesos. O inggit kayo, no? 10,000 pesos. Biro mo kung 5 kayo sa isang pamilya, 50,000. Pagkatapos ng eleksyon, may tricycle ka na. Ang problema mo na lang yung panggasolina. At saka pambayad ng prangkisa. At kung ano-ano pa. But 10,000 pesos, why will politicians spend 10,000 pesos para sa boto ninyo? Well, because babawiin din. But when we speak against it, these things, kukontrahin ka ng mundo. Because it is offensive to them. Na sinasabi mong masama ang mamili ng boto, masama ang magbenta ng boto. Parang sinasabi mo sa kanila, sa tao, masama ka. Kasi tumatanggap ka ng pera o binebenta mong yung boto. Sa mga politiko, masama ka kasi ikaw ay namimili ng boto. That's why we are offending them. So kung kaisipan natin ay kaisipan ng mundo, sabihin natin, tumigil na nga ako. Na-offend ko sila. Hindi ako magiging popular sa kanila. Ako noon dati, ang dami kong kliyente ng mga politiko. Kasi sila yung mga nakaupo. Ngayon, yung mga kliyente ko, yung mga hindi namimili ng boto. Wala akong kliyente ngayong mga politiko na nakaposisyon. Kasi halos lahat sila natatalo. Yung mga hindi namimili ng boto. There is a consequence for standing up to the truth. Pag nagsalita ka para sa katotohanan, there is a consequence. The world will hate you. Kagaya na nangyayari kina Apostol Pablo. When they were speaking the truth, the world is hating them. Nagagalit ang mundo sa kanila. But we are not here to please men. Hindi na tayo naririto para pasiyahin ng tao.
kundi pasiyahin ang ating Panginoon. In everything that we do, the simple things of faith, of praise, of worship, kung ginagawa mo ito para purihin ang Panginoon, natutuwa ang Diyos sa iyo. So it doesn't matter kung yung boses mo medyo garalgal ng konti. Sabi mo, hindi ako makakanta, parang kinakayas na yero yung boses ko. It doesn't matter. All that is important is that you do it to praise and honor God. When I was a young man, nung college pa lang ako, sumasali na ako sa mga contest noon. And gusto ko talaga maging singer. Pero naging abogado ako. So nakakalimutan ko yung pangarap ko na yun. Until I became a Christian. Naging Christian ako. At nagkita-kita kami nila Melchor. Nabuo namin yung banda namin, yung sa bayan ng Listra. And bigla na lang, all of a sudden in 2015, we are at MOA Arena. One of the biggest stadiums in the Philippines. And we are singing there. I think this is the second largest stadium in the Philippines. And we are singing there. Nag-umpisa kami nila Merchol kung saan kami nagkakakanta. Yung small gatherings, small places, pinupuntahan namin. Nakwento ko na nga sa inyo, nakakanta pa kami doon sa squatters area. Na habang kumakanta kami, umuulan, tapos mayroong waterfalls doon sa harap ko. Di ba? Tapos mas malawak pa itong simbahan natin. Parang mga 2/3 lang siguro. Yan, hanggang dito. Yan. Ganyan yung iskinita na kinakantahan namin. Sa ibabaw namin, parang mga sigi-sigi Sputnik na yung iba nandun, nakasungo lang sa bintana, hindi mo lang kung papanain ka na Di ba? But we glorified God. We sang. Doesn't matter the venue. Malaki, maliit, all the same. Ang gusto namin lang kasi, mapurihan ang Panginoon. Pupurihin namin ng Diyos. With our songs, with our instruments, with our voices. And God was pleased. And there was a time, dadaan ako doon sa MOA Arena, kinukwento ko sa inyo to. Dadaan ako sa MOA Arena, magtataas ako ng kamay, magpe-pray over ako doon sa MOA Arena. Sasabihin ko, Lord, pakantahin mo naman ako dito sa lugar na ito. Yung mga anak ko, nahihiya doon sa ginagawa ko kasi ang ingay-ingay ko. Nagdadrive ako ng kotse, magbubukas ako ng bintana, sisigaw ako doon sa labas, Lord, pakantahin mo ako dito. Yung mga anak ko biglang lumulubog doon sa upo. Daddy naman, nakakahiya ka naman. That little did they know, a few months later, pagkatapos kong magaganon na mag-pray ako, I got an invitation. Nakakanta ako doon sa lugar na yun. Kaya nga nung kumakain kami, sabi ko sa kanila, alam nyo, kakanta ako sa MOA Arena. Natawa yung mga anak ko. Naku, Dad, tumigil ka nga. Hindi kakanta talaga ako sa MOA Arena. Pinagtatawanan nila ako. And then I showed them the letter, yung invitation. Adi yabang na yabang naman ako doon sa lamesa. Ana, ha? Kakanta ako sa MOA Arena. You know what made it possible? Serving God. Serving God. Yung naglilingkod ka sa Panginoon. Hindi lang ako nagagawi pa sa Araneta Coliseum Hindi ko pa na-pray over yung Araneta Coliseum. Pero pag na-tsempo ako yung Araneta na ipe-pray over ko yan. Na makakanta rin tayo dyan. But you know, whatever it is that you want to happen or what you want to do in your life, pray for it. I-lay hands nyo. Pagdasal nyo sa Panginoon. In God's perfect time, it will happen. But the first thing that you must do, at tatandaan ninyo, you are not gonna be in that position or in that place for yourself or to please man. Ang gusto mo, mapaglingkuran mo ang ating Panginoon. That is what our purpose here. Ito ang purpose natin sa mundo. We reach out to the deaf not to be glorified. We reach out to the bar girls para hindi tayo maging sikat.
We reach out to the poor people, the uninvited, the mga drug addict, the lesbians, the gays, just so we can be different. No. We're doing it because we want God to be glorified. We do it because we want to follow Jesus. Gusto nating gawin kung ano yung ginawa ng Panginoon. He did not avoid all of these people. You know, if God is here, lilinisin niya yung CR natin. And you will not hear anything about it. Akala nyo yung pagkatapos maglinis ng ating Panginoon, ng CR natin, lalakad siya dyan, tingnan nyo, CR nyo, ang linis. Bakit? Ako yun. Diba? Ngayon ang gagawin ng Panginoon natin? No. You know, bakit ko alam na hindi gagawin ng Diyos natin yun? When Jesus died, hindi lang siya naglinis ng CR. Naglinis siya ng kasalanan nating lahat. Amen? He came here para hindi maglinis ng bahay ninyo. He came here to clean us. To make us worthy of the kingdom of God. Ginawa tayong tagapagmana ng Diyos. And the only requirement na sinasabi ng Panginoon sa atin, ano ba sabi ng Diyos? Bayaran niyo si Jesus. Pagpatayo niyo ng monumento. Gawa niyo ng ribultong ginto. Iparada niyo siya taon-taon, ha? Nakahiga, nakatayo, nakabitin sa krus. Isayaw ninyo. Gawin niyo yan, di ba? Ikarga nyo sa balikat nyo yung imahe ng aking anak habang tumutugtog kayo ng budots. Sinabi ba yun ng Panginoon? No. The only requirement na binigay sa atin ng Diyos, believe. Di ba? Sabi lang ng Diyos sa atin, maniwala kayo sa Kanya. Manampalataya kayo sa Kanya. And that's it. Tapos na. Walang special demand, walang special requirement. He just came, He cleansed us of our sins. We are saved. Ang kailangan mo lang para makuha yung kaligtasan na yun, tanggapin mo siya. That's it. That's why I know, if God comes here, dumating ang Diyos dito at ginawan tayo ng special na pabor, He's not gonna give you special conditions. O pagagalingin kita, ha? Pero pag gumaling ka, etong gagawin mo. May mga ganun, eh. No? Di ba, uso yan, no? Pag yung anak mo masakitin pag ipinanganak, iaalay mo daw sa santo. At pagkatapos, ipapangalan mo siya doon sa santo. Oh. Yun ang uso sa atin noon. I-dedicate mo din anak mo para doon sa santo, o i-dedicate mo kay Maria, at papangalanan mo siyang Maria. Lalaki yung anak mo. Ayun. Naging Jose Maria. Oh. May Maria pa rin. But that is not the requirement of God. Ang requirement ni Lord, anong requirement niya sa atin? Just believe Him. And tayo naman, dahil naniniwala tayo sa Panginoon, everything that we do, I will clean this church. Magdidilig ako. Maglilinis ako ng CR. Tutulong ako sa mahirap. Tutulong ako sa deaf. Tutulong ako sa mabargers. And everybody else, I will love them. Not to be famous. We can be silent about our love pagdating sa mundo. And yet, God will know you. Kilala ka ng Panginoon. And He is smiling every time na humahawa ka ng walis para sa Kanya. Nagsusulat ka ng awit para sa Kanya. Tumutugtog ka para sa Panginoon. Hinahaplos mo ang buhok ng iyong anak sa gabi para sa Panginoon. Minamahal mo ang iyong asawa para sa Panginoon. Naglalakad ka sa umaga
para sa Panginoon. And everything about our life is about God. And that's it. This is our purpose for being here. Nung tinatanong tayo ng Panginoon, like the Lord is asking Elijah, why are you here? Kapatid, why are you in this church? Bakit ka umaawit pa sa Panginoon? Bakit ka nag-a-attend pa dito sa church? Ba't di ka na lang mag-online? Why are you here? Our response to God will be, Lord, I am here to please you. I am here to serve you. Nandito ako para maglingkod sa iyo. Ang magbigay kaluguran sa pangalan mo. Let's all stand up and pray. Hallelujah. Oh, hallelujah. Heavenly Father, Lord, we thank you, Lord God, for your message to us today. Tunay nga, O Diyos, sa bilis ng takbo ng mundo na ito, sa dami ng problema namin, minsan hindi na namin maintindihan kung anong dahilan kung bakit kami naririto. Anong dahilan ba't ako nagtatrabaho? Anong dahilan bakit ako nag-aaral? Anong dahilan bakit ako naglilingkod? Hindi ko na alam, Panginoon, ang pagkakaiba ng para sa iyo at ng para sa akin. At mas madalas, Panginoon, ang mga bagay na ginagawa ko para lang sa akin, hindi na para sa iyo. But today, Lord, you have spoken to us. You have opened up our hearts. Na hindi pala lahat ng bagay, Panginoon, na ikasisiya ng mundo ay ikasisiya mo. Na kahit walang nanunood sa akin, Panginoon, walang nagpipicture sa akin, walang nagvi-video, wala man mag-post sa akin tungkol sa ginagawa namin o ginagawa ko para sa iyo. Gagawin ko pa rin ito, O Diyos, para sa iyo, sapagkat ito ang bilin mo. Sapagkat ang nais ko, Panginoon, ay mapurihan ka. Ako'y nilagay mo sa mundo na ito, Panginoon, upang awitan ka, upang purihin ka, upang itaas ang ngalan mo. Kung ang mga bato, Panginoon, ay kayang magpuri sa iyo, kaya ko rin. Kung ang mga ibon at ang lahat ng nilikha, Panginoon, ay kayang umawit sa iyo, kaya ko rin. Let my life, Lord, be a life of praise. Be a life of worship. Be a life of service, O God. Kaya mo, O Diyos, na ang bawat hakbang ko ay maging hakbang para sa iyo. Lampasan mo, Panginoon, ng paningin ang aming mga pagkukulang sa araw na ito. At siyasatin mo, O Diyos, ang aming mga puso. At dito, Panginoon, makikita mo ang masidhing pagnanais na kami ay makasunod sa iyo, na kami ay maglingkod sa iyo, na kami ay magmahal sa aming kapwa, kagaya ng pagmamahal mo sa amin. Patibayin mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Hayaan mo, Panginoon, na ang buhay na meron kami ngayon, ang bawat segundo, ang bawat minuto, ang bawat oras na natitira namin dito sa mundo ay maging oras ng paglilingkod sa iyo, O Diyos. Upang dakilain ka at purihin ka. This is who I am, O God.
This is who we are. We are created for this, Lord. We are born to praise you. And we are created to worship you with our words, with our songs, with our actions. Bawat awit, bawat tinig, bawat kilos, O Diyos, ay kilos ng paglilingkod sa kataas-taasang ngalan, hari sa lahat ng hari, ng kabanal-banalan, ang aming tanging tagapagligtas, ang iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Hallelujah! Let us praise and worship God. Amen.